Karaniwang tanawin na ang ganitong pagsasalo-salo at palitan ng kuro-kuro sa mga mangingisdang abala sa organic aquaculture. Habang tumatagal, parami na ng parami sa ating mga tinaguriang fish farmers ang nakapagpatunay na mas mainam at malaki ang kita sa pagtataguyod ng mga pangisdaan sa organikong pamamaraan. Hindi na ito bago sa mga kapitbansa natin sa Asia, tulad ng Vietnam, Myanmar at Thailand. Tulad ng sa kanila, maganda ang layunin nitong mapangalagaan ang kalikasan at iangat ang antas ng biodiversity sa mga katubigan. Isinusulong nito ang paggamit ng natural at karaniwang lokal na pagkain para sa mga alagang isda at ang paggamit ng patabang walang halong kemikal o anumang artipisyal na sangkap na maaaring magdulot ng sakit o makasama sa kalusugan ng mga namimili. Kapag sinabing organic, nakasisigurong mabuti ito sa kalusugan. Maingat itong nababantayan at pangmatagalan ang sistemang ginamit para mapataas ang produktong ani. Noong 2012, ipinagtibay ang Philippine National Standard for Organic Aquaculture na naglalahad ng mga patakaran para sa pagsasagawa ng organic aquaculture sa iba't ibang katubigan. Saklaw nito ang pagpapataas ng kalidad ng produktong isda na ligtas sa kontaminasyong dulot ng nakapipinsalang kemikal at ang paggamit ng kauri nitong sangkap. Isinusulong nito ang ligtas na pagkain para sa lahat. Ang pagkakaroon ng mas maraming pagpipilian sa pamilihan, ang paghikayat sa paggamit ng sistemang polyculture habang isinasaalang-alang ang kabutihan ng kalikasan tungo sa pangmatagalang produksyon. Higit sa lahat, hindi mabigat o masalimuot ang pag-aalagang hinihingi nito sa mangingisda. Isa pang bentahin nito ang mas mataas na presyong maaaring ibayad ng mga mamimili para sa produktong organic. Ito ay dahil alam nilang mas malinis at nakabubuti ito sa kalusugan. Dito sa atin, may ilang taon na rin isinusulong ng Department of Agriculture ang pag-aalaga ng giant gurami sa pamamaraang organiko. Kilala sa simpleng tawag na gurami, ang isdang ito'y may malinamnam na lasa at manilaw-nilaw na laman. Iba't ibang klase rin ng luto ang magagawa rito. At dahil karamihan sa mga tao ngayon ay naghahanap ng pagkaing residue-free, hormone-free at walang additives na maaaring magdulot ng sakit o masamang epekto sa katawan, itinuturing na isang healthy option ang pagkain ng gurami. Ang gurami ay karaniwang natatagpuan doon sa mga bansa sa Asia, katulad ng Malaysia, ng Vietnam, ng Indonesia. Unfortunately, hindi siya indigenous sa Philippines. Higit itong kilala sa tawag na Ospronomys gurami. Yun ang kanyang scientific name at ito ay isang delicacy doon sa mga bansa, naturang mga bansa. Ang gurami ay, kung titingnan natin, dito sa Pilipinas, hindi pa siya gaano accepted sa market. Pero doon sa mga bansang kanyang pinanggalingan, katulad nga ng mga nabanggit ko na sa Malaysia, sa Vietnam, doon sa Cambodia, ito ay kinukonsider na delicacy. Mataas ang kanyang market price at ito ay karaniwang isineserve doon sa mga specialty restaurant nila. Nakita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR
ang potensyal ng gurami para sa freshwater aquaculture at inilunsad ito bilang alternatibong isda na maaaring alagaan sa palaisdaang tabang. Ang giant gurami ay yung sa ngayon na kinukulture natin, na ipinopromote natin sa organic aquaculture, ay yung tinatawag natin na albino na gurami. Ang gurami ay tinatawag natin na labyrinthine fish kasi siya ay mayroong kakayahan na gumamit ng o huminga ng ginagamit yung tinatawag natin na dissolved oxygen at saka yung oxygen coming from the atmosphere. Bilugan ng kanyang katawan, ang kanyang kaliskis ay maaaring albino or yung black, at ang isang katangian niya ay yung kanyang palikpik doon sa kanyang pelvic fin ay pahaba, parang malasinulid ang kanyang haba, at minsan ay umaabot pa hanggang doon sa kanyang pinakabuntot. Isang omnivore ang gurami. Kumakain ito ng phytoplankton at zooplankton o mga mikroskopyong halaman at hayop na lumulutang sa tubig, detritus at lumot. Kapag malaki na, ito ay nagiging herbivore at maaaring kumain ng gulay at iba't ibang uri ng halaman at prutas. Sa organikong pag-aalaga, maitataas ang antas at kalidad ng inaalagaang gurami. Yung mga techno-demo na itinatag namin ay nakakalat doon sa mga tinatawag natin na landlocked area. So nagsimula kami nung aming techno-demo doon sa Region 2. So doon sa Isabela, yun yung aming first na techno-demo project. So ngayon ay meron kaming techno-demo project dito sa Region 4, doon sa Quezon. Meron din sa Mindanao, magsisimula na yung sa Caraga at saka yung sa Jensan. Sumusulong na rin yung aming techno-demo project doon sa Leyte, sa Region 8. Although, nung una ay nagkaroon kami ng problema dahil alam naman natin ang naging problema natin tungkol doon sa bagyo. Pero pagkatapos ng bagyo ay naitayo naman namin ulit yung aming techno-demo project doon sa Leyte at saka doon sa Cebu. Ang pag-breed o pagpapaitlog sa organic gurami ay nagsisimula sa masusing pagpili ng broodstock. Ang gurami ay nagiging sexually mature sa gulang na 5 taon depende sa kondisyon ng tubig at masustansyang pagkain. Sa pagpapaitlog nito, mangangailangan ng mga sumusunod. Brood pond o tangke kung saan ito aalagaan hanggang maging breeder. Ito rin ang magsisilbing breeding tank o pond sa kalaunan. Ang breeding pond ay nilalagyan ng isang pareha bawat metro kwadrado na binubuo ng isang lalaki at 2 babae. Nilalagyan rin ito ng artipisyal na pugad gamit ang hinimay na balat ng niyog na nakalagay sa hulmahang bakal o mga halamang tubig. Mangangailangan din ng hatching trays o jars na pagpipisaan ng itlog. Ang lalaking gurami ay may matulis na palikpik sa likurang bahagi ng katawan at prominenteng umbok sa ulo, at ang organong kasarian ay pahaba. Ang babaeng gurami ay bilugan ng palikpik sa likuran, makapal ang labi, at ang organong kasarian ay bilog at mamula-mula sa panahon ng itlugan. Ang gurami ay nangingitlog sa paraang natural, kung saan ang lalaking gurami ay gumagawa ng pugad mula sa halamang tubig, damo o sanga ng halaman. Maaari ring maglagay ng bunot ng niyog para magsilbing pugad. Sa panahon ng pangingitlog, kusang nagpapareha ang babae at lalaki.
Inaakit ng lalaking gurami ang babae tungo sa kanyang pugad sa pamamagitan ng pagpapalapad ng palikpik at pagpapatingkad ng kulay. Gagawa ang lalaking gurami ng bula kasunod ang sabay ng paglabas ng itlog at similya. Kukunin at ilalagak ng parehang isda ang mga itlog sa pugad at tatakpan. Palatandaan ng pag-itlog ang paglalangis ng tubig. Ang isang inahin ay naglalabas ng 1,000 hanggang 3,000 itlog depende sa laki ng inahin. Paraan ng pagpapapisa ng itlog. Pabayaan ng lalaking gurami na alagaan ang itlog sa pamamagitan ng pagpaypay ng palikpik hanggang ang mga ito ay mapisa. Kolektahin ang itlog at ilipat sa aquarium o batya. Lagyan ng aerator hanggang mapisa. Upang higit na mapataas ang dami ng semilya, kolektahin ang mga itlog. Hugasan at ilipat sa hatching jars upang doon mapisa. Ang mga itlog ay karaniwang napipisa sa loob ng 24 na oras. Pag-aalaga ng bagong pisang similya. Ilipat sa konkretong tangke o aquarium na may lalim na 20 cm. Lagyan ng aerator. Pakainin ng infusoria simula sa 2nd araw ng pagkapisa. At Moina at Artemia sa mga sumusunod na araw. Kapag handa na, maaari na itong ilipat sa nursery pond para matutong kumain ng natural food. Ang nursery pond ay karaniwang may sukat na 50 hanggang 100 metro kwadrado at may lalim na higit 1 metro. Ito ay dapat may magkahiwalay na pasukan at labasan ng tubig. Dapat na ihanda ang nursery pond upang masigurong walang ibang isda na kakain o makikipagkompetensya sa fry at dapat makapagpanatili ng sapat na likas na pagkain ng fry. Mga hakbang sa paghahanda ng nursery pond. Hulihin lahat ng dating stocks. Pakatihan ang pond. Ayusin ang dike at lagyan ng screen ang pasukan at labasan ng tubig. Alisin ang mga predator at competitor ng fry. Patagin ang ilalim ng pond. Lagyan ng organikong pataba tulad ng vermicast sa daming 1 kilo sa bawat 10 metro kwadrado. Sabuyan ng apog. Hayaang mabilad sa araw maghapon. Papasukan ng tubig kinabukasan hanggang maabot ang lalim na 1 metro. Pagkalipas ng 5 hanggang 7 araw ay maaari nang ihulog ang fry sa nursery pond. Sa umaga o hapon kadalasang ginagawa ang paglipat ng fry sa nursery pond kung kailan malamig ang panahon. Para mapanatili ang likas na pagkain sa pond, nilalagyan ito ng organic fertilizer tulad ng vermicast o maaari ding maglagay ng Moina o Artemia at mga organikong pagkain tulad ng darak, bukod sa likas na pagkain na matatagpuan sa nursery pond. Mahalaga ang water management sa pagpapalaki ng gurami. Ilan sa mga parameters na mahalagang masukat ay ang pH o ang asim o pakla ng tubig.
dissolved oxygen o oksihenong nasa tubig, temperature, at ang labo o linaw ng tubig. Ang pag-aalaga sa nursery pond ay kadalasang tumatagal ng 1 buwan o 30 araw. Maaaring ipasuri ang ilang fingerlings sa isang laboratorio kung ito ay nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal at kauri nito. Pagkatapos nito, handa na ang mga fingerlings para ilipat sa palakihang palaisdaan sa dami na 1 hanggang 2 kada metro kwadrado. Ang grow-out culture ng gurami ay maaaring gawing sa palaisdaang putik o fish pond. Sa pagpili ng palakihang palaisdaan o grow-out pond, siguraduhin hindi kontaminado ang panggagalingan ng tubig. Higit na mabuti kung ang tubig ay nagmumula sa bukal. Kung ang tubig ay galing sa irigasyon, dapat ang palaisdaan ay nasa dakong pinagmumula ng irigasyon at nasa unahan ng mga palayan upang hindi matapunan ng tubig na may pestisidyo buhat sa palayan. Tulad ng proseso sa paggawa at pagdisenyo ng nursery ponds, hindi nalalayo ang sinusunod na patakaran at pag-ayos ng grow-out ponds sa gurami. Mahalaga na sa simula pa lang ng culture period, ang lupa o pond soil ay dapat masuri sa laboratorio. Kasabay nito, ang mga fingerlings at lahat ng mga gagamiting pataba at pagkain ay dapat ding suriin sa laboratorio upang malaman kung ang mga ito ay nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal at iba pang kauri nito. Ang paraan ng paghahanda ng grow-out pond ay katulad din ng sa nursery pond. Hulihin ang lahat ng dating inaalagaang isda. Tanggalan ng tubig at patuyuin ang palaisdaan. Ginagawa ito upang mapatay at patanggal ang mga iba't ibang uri ng isda, hayop at insekto na maaaring pumatay o maging kalaban ng gurami sa pagkain at lugar. Kung galing sa conventional na pag-aalaga, dumadaan pa sa isang cropping na tinatawag na transition culture bago maging organic culture. Kasabay sa pagpapatuyo ay ang pag-aayos ng dike, pagpapatag ng lupa at ang paglalagay ng pinong lambat sa daluyan ng pagpasok at paglabas ng tubig upang hindi makapasok ang mga iba't ibang uri ng isda sa loob ng palaisdaan. Ang paglalagay ng organikong pataba o vermicast ay 1 hanggang 2 kilo bawat 10 metro kwadrado. Ito ay sinasabog sa loob ng palaisdaan. Lagyan ng tubig ang palaisdaan matapos ang paglagay ng organikong pataba at ng apog na may lalim na 1 hanggang 2 metro. Makalipas ang 7 araw, mapapansin ang pagtubo ng mga likas na pagkain sa loob ng palaisdaan. Handa nang mailipat dito ang mga gurami fingerlings na kalimitay may bigat na 5 gramo sa dami na 1 hanggang 2 kada metro kwadrado. Sinasabitan ng organic fertilizer o vermicast ang culture pond para masigurong tuloy-tuloy ang pagtubo ng natural food. Maaari ding bigyan ng gulay o prutas at iba pang indigenous feeds na galing sa organikong taniman ang gurami bilang suplemento sa natural food na higit na mas mura. Paraan sa paghahanda ng suplementong pagkain. Ang mga prutas at gulay na malambot
ay maaaring tadtarin ng pino at diretsyong ipakain ng hilaw. Ang kuhol na hindi kontaminado ng pestisidyo mula sa palayan at halamang ugat na karaniwang matigas ay pinakukuluan muna bago ipakain. Maaaring paghaluin ang kuhol, halamang ugat at gulay na giniling at ipakain bilang moist feed. Ang gurami ay inaalagaan sa loob ng 5 hanggang 6 na buwan kung saan maaari itong lumaki ng 150 hanggang 200 grams. Kapag inani na ang gurami, muling kumuha ng sample para sa laboratory residue analysis. Sa kalaunan, ang harvested gurami ay binebenta sa merkado ng whole fresh or frozen. Ito ay masusing nilalagyan ng label ng organic gurami at pinapa-certify sa Organic Certification Center of the Philippines o OCCP at Negros Island Certification Services o NICERT. Sa pag-iikot ng BFAR sa mga piling lalawigan sa Pilipinas, para magbigay ng techno-demo on organic aquaculture, maraming mga organic fish farmer na ang sumubok at nagtagumpay sa organic farming of giant gurami. Organic, yung mga gulay, halimbawa, yung naman, yung mga prutas, di mga leftover na prutas, halimbawa yung balat ng mangga, balat ng papaya, yung tinatsap lang yun, pagkain na siya ng organic, ipagkaan na siya ng isda. Marami yung mga nakakain ng tao na prutas na hindi na natin kayang kainin, bigay mo sa kanila. Di ba, libre ka na sa pagkain kaysa bibili ka ng pagkain sa palengke ang mahal-mahal ng kilo nun. Malaking gastos yun. Pero samantala kung mayroon kang nasa tabi na, di ba, mangga, nagkakalaglagan, aanin mo yan. Tatap-chap-chap mo lang yun, Pagkain na yun ng isda. Saka yung mga naman, yung mga gulay, lulutuin mo lang kung maliliit pa yan, chap-chap mo rin. Lulutuin mo ng parang half cook, pwede mo na pagkain yun. Sa Yun ay organic, hindi yun makakasira sa katawan ng tao pag kinain mo na yung isda. Oo, maganda po yun. Ganun din, ang pinapakain ko ay mais, darak, soybean extract, at kung ano man na ma-harvest ko sa palibot katulad ng mga saging na saba, ay inihahalo ko din. Nagdadagdag din ako ng grass, yung itong duckweeds na aking pinapalaki sa ibang area sa pond. Meron din akong asola, pero hindi pa ako nag-harvest sa pamagitan ng organikong pamaraan. Siguro sa katapusan ng taon, Nobyembre o Enero-Pebrero, malalaman ko resulta kung ano ang kalalabasan. Ang role ko po sa Agriculture Office ay para tulungan ng mga magsasaka, lalong-lalo na po itong sa organic agriculture. So yung pong seminar na binigay sa amin, napakaganda at marami nagka-interest na mga magsasaka dito sa Antipolo. Kinukumbinsi ko sila, yung iba nilang pisma na idle, kailangan na pagandahin, tapos i-convert nila into organic. At sinasabi ko sa kanila, mas malaki ang magiging kita nyo. So sana tulungan din ng pamalaan ang mga samahan ng mga magsasaka. So ang isa rin ang pinagpapasalamat din namin dahil sa mga binibigay ng mga fingerlings ng Bureau Fisheries sa pamamagitan ni Dr. Aida Palma, malaking bagay po sa mga magsasaka dito. So kung magkakaroon po sana ulit ng mga libreng fingerlings, marami pong matutunan na magsasaka. Since marami kaming na-attenan na training, parang masarap bumalik dun sa yung dati nating method na walang mga chemicals. Kasi nakita naman natin yung mga outbreak ng iba-ibang sakit. Tsaka hindi maganda sa effect ng health ng tao yung may mga chemicals. Kita naman kasi na yung odor nung
pagkain, iba. Tapos yung effect sa health ng tao, iba rin. Sa ngayon, nandun pa tayo sa medyo pagpupromote nitong organic aquaculture ng gurami. Pero sa nakikita natin na takbo ng acceptance ng mga tao sa kanya ay hindi naman siguro magiging mahirap na in the long run ay maging isang acceptable na commodity ito for organic aquaculture. Kaya kami ay patuloy na nagtatayo ng mga tinatawag natin na techno demo project ng organic culture ng gurami para maingganyo yung mga tao na mag-invest dito sa pag-aalaga ng gurami sa organikong paraan. At may mga similya na available sa aming center para dun sa mga itatatag namin na organic aquaculture. So dun sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang dun sa aming opisina sa National Inland Fisheries Technology Center, Kilometer 53, Manila East Road, Tanay, Rizal. Ang aming pong telepono ay 806-4323 at pwede rin po kaming makontak sa aming email na bfarniftc_tanay@yahoo.com.ph.